Hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Aking ngang diringgin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Di ba ang bayan ng Diyos may lupain? Meron po. May pinangako ang Diyos pagagalingin ng lupain ng kanyang bayan kung sila'y magpapakumbaba, magpapakabuti, hahanapin ng kanyang katwiran, ng kanyang muka, pagagalingin ng Diyos ang kanilang lupain. So, sige, ang lupain natin bubukalan din ng gatas at pulot, Sister Luz. Amen. Wala naman tayong talagang malaking lupain. Karamihan nga sa mga kapatid sa iglesia, walang anuman, mga squatter. Opo. Totoo ito, pangako ng Diyos ito. Tutupad na pagagalingin ng Diyos ang ating lupain. Wala naman tayong sariling lupain dito sa lupa, gaya ng sinasabi sa Ebreo. Basahin natin ang aklat ng Ebreo, kapatid na Luz. Ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako. Ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong Ba't ka lumundag? Ba't ka lumundag? 13 yun eh. Tuloy mo sa 14. 14. Ulitin mo nga 13. Ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako. Ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo. At kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. At katotohanan kung kanilang naaalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon, ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makapitbagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Ayan. So, yung mga lingkod ng Diyos na mahihirap, kagaya ng Israelita, ay nagsabi na sila manlalakbay sa ibabaw ng lupa dahil wala silang sariling lupain, ano? Kaya nakatanaw sila ng isang pag-asa na meron silang hinihintay na ibang lupain, yun nga yung nasa langit. Diba? Yun nga yung dadating na bagong Jerusalem, kapatid na Luz, diba? Opo. Tayo rin ganun. Wala naman tayong sariling lupain dito sa lupa para sa atin. Kaya nga ang mga kapatid, kalat-kalat sa iba-ibang lugar. Kung meron tayong sariling lupain, kagaya ng Kanaan, siguro iipunin ko na kayo ron, di ba, Sister Luz? Totoo po yun. Hindi naman tayo kakasya dyan sa apalit, kaya wala tayong sariling lupain. Pero may pangako ang Diyos na kung tayo magpapakabait, magpapakabuti, pagagalingin niya ang pagagalingin ko ang kanilang lupain. Balikan mo yung 7:14 ng ikalawang kronika. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang biringgin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Napansin mo, hindi naman mga lupain yan eh. Ang kanilang lupain. Di ba? Oo nga po, isa lang po ito. Oo. Their land. Isa lang ang kanilang lupain. Wala naman tayong lupain literal. Pero meron tayong lupaing spiritual, kapatid na Luz. Ang lupain natin, binubukalan din ng gatas at pulot. Amen. Nasaan po yun? Basahin mo yung Juan sa Kapitulo 7.
versikulo 38. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Nakita mo? Hindi ba meron tayong agos ng mga ilog ng tubig na buhay? Mas maganda pa kaysa sa gatas at pulot dahil tubig na buhay. Opo. May agos ba, Sister Luz? Meron po, talagang meron. Umaagos ba, kapatid na Nel? Amin po, kapatid na Eli. Talagang umaagos po awa ng Diyos. Alin ang umaagos? Umaagos po ang katwiran pong naririnig po namin. Tubig na buhay. Hindi lang gatas at pulot, kundi tubig na buhay. Umaagos. Saan ba nanggagaling yung ilog? Saan nga po ba, kapatid na Eli? Hindi ba yung ilog yung nasa lupa? Tama po. Kung ang ilog nasa lupa, ibig sabihin, yung inaagusan ng ilog ng tubig na buhay, yun ang lupa kung saan kumukuha ang mga lingkod ng Diyos ng kanilang sustenance. Alin po yun o sino po yun, kapatid na Eli? Asan ba umaagos? Hindi ba mula sa loob ng sumasampalataya? Tama po. Hindi ba yung loob yun ng puso? Opo. Hindi ba yung puso ay lupa? Tama po. Di may lupa ang iglesia ng Diyos ngayon na inaagusan ng ilog ng tubig ng buhay. Isang uri ng puso na ang may-ari ay sumasampalataya sa Diyos. Naniniwala ka ba na ang puso ay lupa, kapatid na Nel? Opo, kapatid na Eli. Merong pusong mabuting lupa, di ba? Tama po. Ang ilog naman ay nasa lupa, hindi ba? Tama po. Kaya meron tayong lupain ngayon na pinagagaling ng Diyos palagi para maglabas ng mga ilog ng tubig na buhay. At yan ay umaagos sa buong kapatiran sa loob ng iglesia. Amen. Naintindihan mo ba, Sister Luz? Opo, Kadeli, napakaganda po nun. Bagong-bago na naman yon. Paano mo naintindihan? Kaliwanag mo nga sa akin. Kanina nga po, itatanong ko sana kung ano ba yung lupa na yon, ay yung, sabi po ninyo, yung dagat, yung ilog ay nasa lupa. Iniisip ko po kung anong lupa yung nandoon yung ilog. Kasi dito sa literal na lupa nandun. Pero hindi po literal yung sinasabi ninyo. Tapos iniisip ko nga po kanina, tapos sabi niyo, yung puso, yun ay lupa. Tatanong ko sana kung paano naging lupa yon. Sinagot nyo na po, yung mabuting lupa ay yung puso, merong pusong mabuting lupa. Kaya mula doon sa puso na yon na mabuting lupa, nagmumula yung ilog naman na umaagos sa buong kapatiran, sa buong mundo. Yung aral po na nanggagaling doon sa ilog, na nanggagaling doon sa pusong malinis at mabuting lupa, na nilikha naman ng Diyos sa kanyang bayan, Brad Eli. Yun. Meron din tayong lupain, kapatid na Luz. Pinagkukunan natin ng tubig ng ilog at saka pinagagalingan ng bunga na ibinubunga ng punong kahoy ng buhay na nakatanim dun sa lupa. Di ba ganun, kapatid na Luz? Oo nga po, pero paano po ba yun? Yun, paliwanag nyo nga po. Hindi ba ang lupa tinataniman? Tinataniman po.
O di ba may sa lupa, sa Biblia may punong kahoy ng buhay. Saan ba itatanim yun? Di ba sa lupa? Opo. Ang bunga ng punong kahoy ng buhay, aral ng Diyos, di ba? Opo. Di ba yun di lang magaling ang punong kahoy ng buhay? Amen. Hindi ba yung dila ay nanggagaling sa puso ang sinasabi? Opo, ayun. Galing. Ang puno ng dila ay puso pa rin. Opo. Kaya sa lupain natin, meron ng punong kahoy ng buhay na tumutubo at namumunga para sa ikabubuhay ng kapatiran, meron pang agos ng tubig na nanggagaling sa ilog na nandun sa Ayun. lupa. Kompleto po. Yan mo, kapatid Noel. Opo, kapatid na Eli, salamat po ng marami sa Diyos. Sa akin po, maliwanag po ito, kapatid na Eli. Ikaw po ang may taglay ng puso na inilagay ng Diyos sa aming unahan para umagos po ang mga ilog ng tubig na buhay na umaagos po sa aming mga magkakapatid. At pati po ang... Tandaan nyo, nanggagaling yun sa isang pusong sumasampalataya sa Diyos at sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi, mula sa loob niya aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. At ang makakasaksi kung umaagos, yung inaagusan, di ba kapatid na Nel, ano? Amen po. Yan. At dahil dyan, salamat sa Diyos. Ito hindi dahil sa sino mang tao at hindi dahil sa ang sino man ay magaling. Ito'y dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan na tinatawag niya pati ang lupa at langit na literal na maging saksi sa ikabubuti ng kanyang bayan. Kaya kung meron langit at lupang literal, meron din namang lupang espiritual na pwedeng panggalingan ng kabutihan para sa bayan ng Diyos. Gusto kong ituloy yung binasa ng kapatid na Daniel sa Deuteronomio 30:19, Gadmed. Pakibasa mo nga yan, kapatid na Luz. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Tingnan mo yung salita ng Diyos na yan, ano, kapatid na Luz. Sabi ng Diyos, tinatawag ko, I call heaven and earth to record this day against you. Kung titignan mo yan sa Hebrew, I call heaven and earth to record this day against you. Yung salita dyan na ginamit na record this day, nandyan na sa'yo, kapatid na Luz. Opo, nandito na po, Hebrew 31:17, Yome, Yome. From an unused root, meaning to be hot, a day, as the warm hours, whether literally from sunrise to sunset, or from one sunset to the next, or figuratively a space of time, defined by an associated term, often used adverbially, age, always, chronicles continually, ans, daily, birth, each 2 day, now, a 2 days agone, plus elder, and plus evening, plus forever, everlasting, evermore, full life as, so long as, live even now, old, outlived, perpetually, presently, remaineth, required, season, since, space, then a process of time, as at other times, plus in trouble, whether, as, when, a, the, within a, while, that, whole, age, full year, yearly, younger. Yan po yung mga supplied na meaning. Kung isasangguni mo sa
sa kahulugang ginagamit dun sa I call heaven and earth to record this day against you. Ang langit at lupa, isang nananatiling saksi. Yung yome may mean continuously. Diba? Opo. Continually, daily, lasting. Yun ang mga meaning yan eh. Kaya lumalabas yun, tinatawag ko ang langit at ang lupa para manatiling saksi sa iyo sa araw na ito. Sabi ng Diyos sa Israel, na inilagay ko sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Tignan mo ang pagmamahal ng Diyos ito sa tao, kapatid na Luz, ano? Paano po yun? Ang langit at lupa, saksi ng Diyos na mahal ka niya eh. Opo. Paano po silang nakakasaksi na mahal tayo ng Diyos? Ang lupa, inuutusan niya na maglabas ng pananim. Ang langit, inuutusan niyang umulan, tumanglaw sa lupa, to sustain life continually on earth. Tama? Tama po. So, sa ikabubuti mo, tinatawag ng Diyos ang lupa at langit na saksi. Tama po. Sasaksi ang lupa, sasaksi ang langit kung gaano kakamahal ng Diyos eh. Opo. Kaya pagdating ng araw, gagamitin ng Diyos ang lupa at ang langit para humatol sa'yo. Paano po yun? Pagtawag niya nung maliligtas, ibibigay ng lupa una yung naliligtas. Kailan po? Ilalabas ng lupa. Yung hindi maliligtas, hindi lalabas. Pipigilan ng lupa yun. Paano po? Tapos, yung second resurrection, saka ilalabas ng lupa. At yung mapapahamak, tapos sasabihin mo, bakit ako hindi maliligtas? Sasabihin ng lupa, saksi ako eh. Pinatay mo yung isa eh. Ako nga ang tumanggap ng dugo nung pinatay mo, hindi ba? Hindi ba ganon? Opo. Basahin natin ang Genesis, kapatid na Luz. Sige po, lagay natin yung Henesis. At ngayoy sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Bakit sinabi ng Diyos yan kay Cain? Umpisahan mo dun sa tinanong siya ng Diyos. Umpisahan natin sa 4:9. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywang ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayoy sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Nakita mo? Hindi ba saksi ang lupa sa kalupitan ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, kapatid na Luz? Totoo po. Kaya ang lupa is a continuous witness. Sasaksi sa araw ng paghuhukom. At pag natapos na ng lupa ang kanyang obligasyon at natapos na ng langit, doon sa maputing luklukan at hukuman ng Diyos, mawawala na ang langit at lupa sapagkat natapos na nila ang kanilang obligasyon sa pagsaksi
Naintindihan mo? Oo, ganun pala po yun. Dahil hindi maitanong ko lang. Basahin natin ang Apokalipsis 20:11, kapatid na Luz, hanggang 12. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon, na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. O, kita mo na, yung langit at lupa merong kinalamang ginagawa sa kaligtasan ng tao. Samantalang wala pa yung paghuhukom, ang lupa nagtitiis na tanggapin yung mga dugo, yung karumihan na ginagawa ng tao. Kahit mabigat na sa lupa. Alam mo, nakakapagpabigat sa lupa yung kasamaan ng tao Kaya nga pag mabigat na, umaalugan lupa, kapatid na Luz Paano Diba? po? Sabi ng Diyos mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Diba? Basahin mo yung talata, kapatid na Willie. Nakakapagpabigat ng lupa yung kasalanan ginagawa ng tao Henesis 6:5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Kita nyo? Nakita ba yun na kapatid na Luz? Nakakapagpabigat yung kasamaan ng tao, yung kasalanan nakakapagpabigat sa lupa Kaya ang haligi ng lupa nanginginig. Tamo? Opo. Ngayon, yung langit at saka ang lupa, saksi yan kapatid na Luz, ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Ang sabi ng Diyos, tinatawag ko ang langit at ang lupa, I call heaven and earth this day to record or to bear witness or to continually stand as witnesses na ibinigay ko sa araw na ito. I have set this day before you life and death and blessing and cursing. Therefore choose life that both thou and thy seed may live. Amo? Kaya yung salita na yun sa Deuteronomio, kung hindi mo hindi naman talaga napapansin yun, basta ordinaryong nagbabasa ng Biblia, ano ba naman ang kinalaman ng langit at lupa sa pagpili mo ng buhay, kamatayan, pagpapalat, sumpa? Ang lupa't langit ang dalawang saksing nananatili sa lahat ng mga tao dahil diyan ka mabubuhay Diyan ka gagawa sa ibabaw ng lupa At nakatunghay naman ng langit, mga anghel, mga kirubin. Diba? Saksi lahat yan sa ginagawa ng tao, sa pagpapala, sa pagmamahal ng Diyos sa tao. Merong may ginagampanan ng lupa na obligasyon para sumaksi sa ating mga tao kung gaano ang pagmamahal at pagpaparaya ng Diyos sa atin. Ang katunayan, pagka mabigat ang taong kasalanan ginagawa ang lupa na mismo sumisigaw na Paano po yun? Sumisigaw po? Basahin mo yung 18:20 ng Henesis. Ito po ang sabi. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Kita mo, yung lupa ng Sodoma at Gomora, sumisigaw na sa Diyos Marami ng kasama ang nagagawa doon Sumisigaw yung Sodoma at Gomora, Sister Luz. Oo nga po pala. Ang kasalanan kasi ng mga tao sa Sodoma at Gomora, malubha na. Hindi conforme yung lupa ng Sodoma at Gomora sa ginagawa ng mga tao nakatira sa kanya. Kaya sumisigaw na yung lupa. Tama po. Sumisigaw na ang Sodoma at Gomora.
Nabibigatan na po siya, mabigat na, kaya sumisigaw na po. Oo, di na madala ng lupa. Ang katunayan niya, nasa aklat ng Kawikaan, Sister Luz, 30:21. Sa tatlong bagay ay nanginginig ang lupa, at sa apat na hindi niya madala. Sa isang alipin, pagka naghahari, at sa isang mangmang, pagka nabubusog ng pagkain. Sa isang babaeng nakayayamot, pagka nag-aasawa. At sa isang aliping babae na nagmamana sa kanyang Panginoong babae. Nakita mo, merong 4 na kabagay na masasama na nabibigatan ng lupa Nanginginig ang lupa, di niya madala-dala. Yung kayabangan ng isang alipin pag naging hari, Opo. umabuso ang ibig sabihin, kapatid na Luz. Opo. Naintindihan mo? Opo. Naging hari lang yumabang na po. Alipin lang naman siya. Tapos, ang isang mangmang, pagka nabubusog ng pagkain, pagka pala ang isang mangmang, walang malay sa salita ng Panginoon, walang malay sa karunungan, pinusog mo ng pagkain, ay, nako, kung sa ano-anong mga gagawin kabulastugan yan. Kumbaga, he is not used to that. Naging masagana siya. Nako, kung saan-saan mo makikita. Kung ano-anong pagkagagawin katarantaduhan. Alin pa? Pagka ang isang babaeng nakakayamot ay nag-asawa, naku po, masahol pa sa impyerno. Impyerno, pagka ang napangasama mo isang babaeng nakakayamot. At sa isang aliping babae, pagka nagmamana sa kanyang Panginoon. Kaya halimbawa, meron kang alila, mag-asawa kayo, may alila kayo, namatay yung babae at siya ang naipalit na asawa. Naku, humanda na yung mga anak mo at ikaw ang posibilidad maltratuhin ng madrastang alipin. Nakuha mo, kapatid na Luz? Opo, ganun po pala yun. So, ang lupa, nanginginig talaga, nabibigatan sa kasamaang ginagawa ng tao. Kaya ang lupa ay saksi ng Diyos yan Kagaya nga nung nangyari kay Cain. Ang lupa, ang iyong dugo ng kapatid mo sumisigaw sa akin mula sa lupa na nagbuka ng bibig para tanggapin ang dugo ng iyong kapatid. Kasi alam mo yan lupa, yan, kaya saksi yan, Sister Luz. Maraming nakatago sa lupa Ano po nakatago sa lupa? Meron, nagnakaw, binaon. Yung mga hapon lang, pinagbabaon yung mga ginto natin. Diba? Opo. Saksi yun ng kaswapangan ng mga hapong dumating sa ating bansa nung araw. Nung panahon ni Moises, nung lumaban kay Moises si Kore, si Datam, si Abiram, yung kasuklam-suklam na lahi na yon na nakasama nila sa pagpalabas sa Ehipto, itinago ng lupa yun kapatid na Luz Opo. Basahin natin ang 16:31 ng bilang. At nangyari na pagkatapos na masalita niya ang lahat ng salitang ito, na ang lupa na nasa ilalim nila ay bumuka. At ibinuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamon sila at ang kanilang mga sangbahayan at ang lahat ng lalaki na nauukol kay Kore at lahat ng kanilang pag-aari. Naanupat sila at lahat ng nauukol sa kanila ay nababang buhay sa libingan at sila'y pinagtikuman ng lupa at sila'y nalipol sa gitna ng kapisanan. At ang buong Israel na nasa palibot nila ay tumakas sa hiyaw nila sapagkat kanilang sinabi, baka pati tayo'y lamunin ng lupa. At apoy ang lumabas na mula sa Panginoon at nilamon ang 250 lalaki na naghandog ng kamangyan. Ayun. Tamo, langit at lupa rin ang naging saksi nun, Nilamon yung pulutong ni Kore at ni Abiram nung labanan nila si Moises
At nag-umula naman ng apoy mula sa langit. Kinain naman yun ng mga leader ng mga rebelde na 250 mga prinsipe sa Israel na tinatawag na kapisanan ng mga lalaking bantog. Nakita mo, kapatid na Luz? Opo, ganun nga po. Kaya merong ginagampan ng role o papel o tungkulin ng langit at saka ang lupa na bilang saksi ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Ang lupa ay nagbibigay ng kanyang kabutihan, nagtatago ng mga sikreto ng kasamaang ginawa ng mga tao, nagdadala ng kasamaan ng tao, nabibigatan ng lupa. Yan ay mga functions ng lupa, kapatid na Luz, ano? At ang isa pa, yung pinakikitang hiwaga, dun sa aklat ng Apokalipsis, basahin natin yung 12, 15 at hanggang 16. At ang ahas ay nagbuga sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog upang maipatangay siya sa agos. At tinulungan ng lupa ang babae at ibinuka ang kanyang bibig at nilamon ang ilog na ibinuga ng dragon sa kanyang bibig. Nakita mo, talagang ang lupa, ginagamit ng Diyos yan at tumutulong ang lupa sa kaligtasan ng mga lingkod ng Diyos. Yung babae na gustong lunurin ng ilog na ibinuga ng dragon o ni Satanas, ay iniligtas ng lupa, ibinuka ng lupa ang kanyang bibig, nilamon niya yung ilog na ibinuga ng dragon sa kanyang bibig para mailigtas yung babae na nanganak ng anak na lalaking dinala sa langit. Alam naman natin yung kahulugan niya kung sino yung babae na yan, kapatid na Luz eh. Oh. Yan ang tipan sa langit, yung bagong Jerusalem. Iyan ang nanganak ng mga Kristiyano, na yung anak ng mga Kristiyano, yung iglesia, gustong lamunin ni Satanas, inagaw yung batang lalaki, ibig sabihin yung iglesia, inagaw, dinala sa langit. Yun nga yung rapture na sinasabi ng mga born again, hindi nila alam kung ano yun eh. Tapos, nagalit ngayon yung dragon dun sa babae. Magbubukas siya ng ng ilog para maipatanga yung babae. Pero nilamon ang wika ng lupa, yung ilog na ibinuga ng dragon. Ibig sabihin talagang ang function ng lupa is to help God's people. At alam mo, miski sa Israel nung araw, basahin mo yung 16:31 ng bilang, kapatid. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo, at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing yaon, sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot, sa dako ng Kananeo, at ng Heteo, at ng Amoreo, at ng Pereseo, at ng Hebeo, at ng Hebuseo. Hindi ba, kapatid na Luz, ang bayan ng Diyos na Israelita, wala naman silang sarili nilang bayan dahil nakikipamayan sila sa Ehipto, alipin nga sila eh. Nung ilabas ng Diyos yung Israel sa Ehipto, dinala sila ng Diyos dun sa lupang ipinangako niya kay Abraham. Isang lupaing binubukala ng gatas at ng pulot. Dino mo ang lupa nagbubukal ng gatas at pulot, di ba, no? Opo. Akala nung iba, yung salitang lupang binubukalan ng gatas at pulot, huhukay ka, lalabas na yung gatas at saka lalabas yung pulot. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, yung lupa ng Kanaan, isang lupang very fertile. Pag ikaw ay nag-alaga ng mga hayop, mga baka, kalabaw, kambing, tupa, parang bumubukal ang gatas dahil sa dami ng gatas na makukuha mo sa inaalagaan mong hayop sa lupa ng Kanaan. Di ba ganon, Sister Luz? Amen. Ganon nga po. Bakit naman bumubukal ng pulot? Kasi yung pulot ay wala pa namang asukal. Di nila alam paggawa ng asukal noon, ano? Yung pulot ang matamis nila noon eh. Kung fertile yung lupa na yun, maraming mga ron.
maraming mga bis, yung mga bubuyog na gumagawa ng pulot-pukyutan, di ba? Kaya, yun sa Kanaan na pinagdalan sa kanila ng Diyos, isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. At alam mo, ang symbolism nito, kapatid na Luzano, yung gatas is a complete food yan para sa bata yan. Yun namang pulot, complete food din yun, pero hindi para sa bata, masama sa bata yun. Yun naman ay para sa matanda. Kaya, ibig sabihin, isang lupang masusustinihan ang kalusugan ng bata at matanda. Di ba ganon, kapatid na Luz? Tama po. Ganun.